Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood ngayon. So for today's video, ang i-share ko po sa inyo is kung paano maging successful ang inyong sari-sari store. Siguro naman po mga kasari, masasabi ko na naging successful din ang aking sari-sari store kasi going 6 years na po, mag-6 na taon na po yung aking tindahan this coming October. So, kaya ako siya nasabi at siguro may ano na rin ako na i-share sa inyo yung own experience ko kung paano ko ito na-maintain, kung paano ko ito napalago. So, yun guys ang i-share ko sa inyo. Parang tips na din kumbaga, 'di ba mga kasari? Padaanin muna natin yung sasakyan. Una sa lahat, ang isa sa nakatulong sa akin para maging successful ang aking tindahan is yung aking mga ahente. Kasi guys, yung mga ahente hindi lang naman yan nakakatulong para makabili tayo ng mga paninda natin. Nakakatulong din sila para ma-save natin yung time natin and then yung alam niyo yun guys, yung pamasahe, ganun. Kasi alam niyo naman, 'di ba mga kasari, na ang mahal ng pamasahe sa panahon ngayon. And then, magkano rin yung matitipid natin kung meron tayong mga ahente, 'di ba? And minsan mga kasari, kapag meron tayong may tao lang. Kapag meron po tayong ahente, talagang nakakasave pa tayo dahil mas mura po. Marami naman po sigurong na makakapagpatunay niyan na mas mura talaga sa ating mga ahente kesa kapag mamimili tayo sa ibang wholesaler, 'di ba po? Mas mura ng piso, 2 piso, ganyan. Malaking tulong na 'yan sa customer, 'di ba po mga kasari? Kaya I think para sa akin, numero 1 na nakatulong sa akin para maging successful ang aking tindahan is yung meron nga akong mga ahente. Ayan, yung ahente ko po dito mga kasari, halos lahat ay meron na sa mga produkto. Kaya napakalaking tulong talaga nila. Super thankful talaga ako sa aking mga ahente dahil yun nga, hindi na ako umaalis para mamili. Paminsan-minsan na lang. Tulad ng kapag bibili kami ng siomai at siopaw, tulad ngayon, si partner yung bumibili nun, talagang hindi na ako umaalis. And mas ano pa tayo ng time para mag-open ng tindahan kasi 'di ba minsan kapag tayo lang talaga ang nagbabantay ng ating tindahan, 'di ba mga kasari, kapag kailangan nating mamili, magsasara tayo saglit. So sayang yung mga bumibili, 'di ba po? So yun po yung number 1 is yung ahente. Second is, ayun na, yung nasabi ko kanina, time management. Napakalaki din guys ng impact ng yung magaling kang ng time mo, yung time management. Kasi ako bilang morning person, inaano ko talaga na maaga akong magbukas ng tindahan kasi hindi lang naman ako ang morning person eh. Paano pa yung mga customer na alam niyo yun guys na may trabaho sa umaga, kailangang umalis ng maaga, magkuse, magluto ng maaga, 'di ba? So kailangan nila kapag biglang wala pala silang shampoo or wala silang ulam, kailangan nila ng itlog. So kailangan nating magbukas ng maaga. Bilang morning person, 5 AM ako nagbubukas ng tindahan at nagsasara naman po. Ano 'yun? Di pansit kanton. Chili mansimen. Sana nga ba ako nahinto mga kasari? Basta time management. Tulad ngayon, tanghali. 'Di ba may mga tindera na nagko-close ng tanghali para sila ay matulog, ganyan. Ako guys, dapat mulat na mulat, hindi dapat ako inaantok kasi sayang yung mga bumibili. Yan din yung paraan kaya naging successful guys yung aking tindahan. Masyado kasi ako bilang tindera, masyado akong mahinayang. And good quality naman yun, good attitude naman yun bilang isang tindera. Yun lagi tayong nanghihinayang kapag tayo ay nagsasara ng tindahan. Meron lang guys dumaan. Ang dami kasing dumadaan dito. May maliit na kalsada kasi dito and may mga ilang bahayan din dyan sa loob. So, ayun po. Yun yung second guys, yung time management. At ayun pala, naalala ko yung sinasabi ko, nagsasara naman po ako ng 7 PM. Kasi guys, yung mga tao dito, wala na talagang bumibili ng alas 7. Nagsisibilihan sila simula alas 4 hanggang mga 6:30 ganyan. Pero pagdating ng alas 7, wala na talaga kayong makikitang naggagala dyan sa may kalsada. Ganun guys dito. Pero
sa Maynila, pag mga ganyang bandang alas 7, tsaka lang naglalabasan yung mga tao. Dito guys, hindi ganun. Kaya 7 PM ako nagsasara. Merong dumaan lang guys na motor. Ayun. Ang pang third naman, know your priority. Bakit ko siya isinama? Guys, bilang isang tindera, dapat alam natin yung priority natin. Siyempre, nagtayo tayo ng negosyo. Meron tayong responsibility na mapunan natin yung mga pangangailangan ng ating mga customer. Siyempre, sinimulan na natin yan. Gumagastos tayo sa business permit. Seryosohin natin yung itinayo nating negosyo, 'di ba? Maging responsable tayong tindera. Kasi hindi lang naman pamilya natin, sarili mo yung umaasa sa iyo, umaasa din sa iyo yung ibang tao, which is yung mga customer mo. Kaya ayun, dapat alam po natin yung responsibilidad natin bilang isang tindera. At yun guys, yung I think na ng aking tindahan, nagpalago, kaya nasabi ko na naging successful siya. So ito guys, yung mga sinasabi ko sa inyo ay based on my experience sa loob ng mag-aanim na taon na pagtitinda. Nung nag-start ako magtinda, medyo bata-bata pa talaga ako. Doon talaga ako nahasa sa paghawak ng pera, ganyan, kung paano ikot ng pera, tamang paggastos, ganyan. And ayun, yung pang third guys, know your priorities. Alamin natin kung ano yung mga priority natin sa buhay. Syempre guys, hindi naman syempre bilang isang tao, hindi lang naman pagtitinda yun dapat nating gawin. Syempre minsan kailangan din nating bigyan ng happiness yung sarili natin, 'di ba? Hindi yung tinda ka lang ng tinda, doon na din papasok yung time management. Kaya ano na yan guys, magkakadugtong na din yan. Meron ulit dadaan guys. Padaanin muna natin. Ang pang-apat naman mga kasari, meron kasi ako nakasulat dito. I-maintain natin or paramihin pa natin yung mga customer. Syempre guys, 'di ba, para maging successful naman ang isang negosyo, ang isang sari-sari store, syempre kailangan natin magkaroon ng madaming customer. Syempre kapag madaming customer, madami tayong benta, malaki yung kita natin, 'di ba po? Kaya kung ano man yung meron ngayon sa tindahan mo, kung maraming bumibili sa'yo, i-maintain mo or mas higitan mo pa. Mas galingan mo pa sa ginagawa mo. Gumawa ka pa ng mga bagay na magpapa-improve sa tindahan mo. Yung magiging advantage ng tindahan mo sa ibang tindahan, sa mga kakumpetensya mong tindahan. So, ayun, i-maintain natin yung pagiging malago ng ating tindahan. Yung paggastos, ganyan, iwas-iwasan natin yung masyado tayong magastos. And ang panglima naman guys, yan, nakatulong din para maging successful yung ating sari-sari store is yung ating mga freebies and promo na nakukuha natin sa mga pamilihan, ganyan, sa mga ahente natin. Ang laking tulong din talaga ng mga pa-freebies. Kasi yung ibang pa-freebies, bongga talaga yung mga pa-freebies. Yung iba, 'di ba? Lagi naman tayo sa pag-haul natin. Naka buy 6 get 1 free, buy 1 take 1, mga ganyan, guys. Ang laking tulong 'yan kapag napagsama-sama 'yan, malaking halaga na 'yan. So kung kayo ay nag-iipon ng mga pa-freebies ganyan, iniipon nyo sa isang garapon lahat ng amount. So kapag naibenta nyo, malaking halaga na po 'yan at nakakatulong talaga 'yan para maging successful yung sari-sari store nyo. Kasi yung mga pa-freebies na 'yan, kung hindi nyo naman iipunin yung mapapagbentahan nyo sa pa-freebies, ang laking tulong niyan sa pagro-rolling ng sales or benta para may pangpamili ulit kayo sa inyong tindahan. Makakadagdag puhunan sa inyong sari-sari store. Kaya freebies and promo, ayan, napakalaking tulong po niyan para maging successful po yung ating tindahan. Syempre tayo mga tindera, 'di ba? Kapag nakakatanggap tayo ng mga freebies, gaya nga ng mga payong na ganyan, happy na tayo, mga pa t-shirt, ganyan, pa soft drinks. Sobrang saya na natin bilang isang tindera. Paano pa 'di ba yung mga items? Meron lang guys dumaan na magde-deliver ng tubig. Paano pa yung mga items na pa-freebies na pwede nating itinda sa ating tindahan, 'di ba? Mas lalong happy tayong mga tindera. So yun guys. And yun last naman, yung pagiging organized po natin bilang isang tindera.
Nakakatulong din po yan para maging successful po yung ating tindahan, yung ating sari-sari store. Kasi guys, kapag organize yung ating tindahan, kunwari, merong dumating na deliver from Pure Gold, kailangan pagkatapos mo yan, kung nagbablog ka man, pagka-vlog, i-display mo agad. Kasi hindi mo alam, kunwari may isang item na hindi na pala ubos na, nandun pa sa karton, may bumibili. 'Di ba? Hindi natin mapapagbentahan yung naghahanap ng item na yon. Sayang yung benta, 'di ba mga kasari? Kaya kailangan po nating maging organized sa ating mga paninda. Kapag may dumating po agad na delivery, ganyan, i-display po agad natin mga kasari at i-make sure po natin na lahat po ng ating mga paninda ay nakikita po ni customer. Kasi ang pangit naman 'di ba na meron tayong mga items na hindi nakikita, lalo na kapag hindi siya masyadong hanapin, aabutan na siya ng expiration, ganyan. Di sayang naman yung ipinuhunan natin, di ba? So, i-make sure po natin na nakikita. Kung hindi naman po nakikita, i-make sure natin yung mga item na nakatago is yung mga fast moving, yung palaging hinahanap sa inyo. Yung alam nyo na hindi mawawala ng sales sa isang araw yung item na yun. Yun yung pwede nyong itago mga kasari. Dadaan ulit pabalik guys. So yun po mga kasari yung aking pinopoint doon. Kung meron man kayong gustong itago na hindi makikita, mas pagtuunan po natin ng pansin yung mga item na tulog, alam niyo yun, yung hindi masyadong mabenta, yun yung i-focus natin na ipakita kay customer para ma-push natin, 'di ba? Malay nyo maging mabenta din sila. So, yun lamang po mga kasari ang masishare ko sa inyo kung paano maging successful po yung inyong sari-sari store. I hope ay nag-enjoy kayo sa mga share kong tips, ganyan, advice, kung paano magiging successful ang inyong sari-sari store. Ito, pwede rin tong mapanood ng mga gusto pa lang magsimula na magtindahan or yung kakasimula pa lang or 1 week pa lang sila nakakapag-open, 1 month pa lang. Ito guys, i-apply nyo lahat to sa inyong sari-sari store at malay nyo baka mas mahigitan nyo pa yung itinagal ng aking sari-sari store. So yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!